Makalipas ang isang linggo, bumalik si Belle sa klase. Pero may iba, hindi na siya ang Belle na kilala ko. Hindi na siya ngumingiti, hindi na tumatawa. At kapag tumitingin siya sa akin, parang may ibang matang nakatanaw pabalik. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa bintana, diretso sa puno ng akasya. Andrew, nang lumingon ako, ngumiti siya. Pero hindi iyon ngiti ng isang bata. Akala ko, pagdating ng graduation, tapos na ang lahat. Naghiwa-hiwalay kami ng landas, lumaki at nagbago ang mundo. Pero nagkamali ako. Akala ko ang takot ay para lang sa mga bata. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay, tumunog ang cellphone ko. Isang message, isang pangalan, Belle. Doon ko naisip, kung hindi si Belle ang bumalik sa klase noon, nasaan ang totoong siya? Pagkatapos, isa pang mensahe, Andrew, bumalik ka, hindi ito paanyaya, isa itong paalala. Bumalik ako sa lumang paaralan. Gabi, walang ilaw, walang tao, pero nandoon pa rin ito, ang puno ng akasya. Mas malaki, mas madilim, tila may hinihingang lihim. At sa ilalim nito, nakatayo si Belle. Hindi ako umalis, Andrew, sabi niya. Ako ang naiwan. Indoon bumalik ang lahat. Hindi lang namin siya nakalimutan, iniwan namin siya. Isang laro, isang biro, isang hapon na inakala naming walang halaga. Mag-isa siya, takot, at walang bumalik para sa kanya. Hindi kami multo, Andrew, sabi ng isang boses na parang nanggagaling sa lahat ng dako. Kami ang mga batang hindi binalikan, mga alaalang piniling kalimutan. Naalala mo na ba kami? Hindi galit ang naramdaman ko, kundi bigat. Ang bigat ng lahat ng hindi ko hinarap, hinawakan ko ang puno ng akasya. At sa unang pagkakataon, hindi ako tumakbo. Kinabukasan, pinutol ang puno. Sabi nila, delikado raw. Pero alam ko ang totoo, hindi para sirain, kundi para palayain sila. Mula noon, wala nang mensahe, wala nang panaginip. Pero minsan, kapag napapadaan ako sa isang lumang paaralan, naaalala ko na hindi lahat ng multo ay nanggagaling sa dilim. Ang iba, nanggagaling sa konsensya. Kaya kung may alaala kang iniwan, siguraduhin mong hindi ito naghihintay sa ilalim ng isang puno. Mag-subscribe para sa iba pang kwento.